sa panonood ng programang ito. Huwebes ng gabi nang marinig ng mga housemates ang isang love problem. Kung gusto mong bigyan ng pagkakataon ang sarili mo na makilalang ganap ang babaeng ito o gusto mong makipagrelasyon sa kanya, siguruhin mo lamang na putol na ang relasyon mo sa unang girlfriend mo sa Pilipinas. At dahil dito, may inamin si Bruce kay Wendy. May mga bagay na tayo na hindi natin pwedeng sabihin dahil pag sinabi natin dito at pag malaman yung bagay na yun sa labas, magiging malaking epekto. Well, you're not going to mention her name. When? You could have just said that you're in a relationship and not say kung sino. Sa loob, hindi rin mapigilang magkwentuhan ang mga housemates tungkol sa narinig. But to be honest, the whole thing's just nothing. Seriously. No, it's just, no, seryoso. Nothing. No. It's nothing. Yeah. Kasi kung bibigyan mo ng kahulugan, ito means something. But if you're just dead man, No, but it's nothing. but What the doctor lab. Mahirap pag-ibig yung pag-uusapan ko yan. Parang isip ka not twice but thrice. Ganun. Mag-uusap tayo ngayon ng lalaki sa lalaki. Apo, ikwento mo sa akin kung sino yung taong naiwan mo sa labas. At ikwento mo rin sa akin kung bakit ka nagdesisyon na itago sa akin ang impormasyon na yun. Talagang nagdesisyon po kami dalawa na itago sa inyo yung kung anong meron kami. Dahil Nagpasya si Big Brother na huwag ipaalam ang maselang dahilan sa ginawang paglihim ni Bruce tungkol sa kanyang girlfriend dahil baka makompromiso ang kalagayan ng kanyang girlfriend. at this point, po, anong nararamdaman mo kay Nasasapawan na po ni Wendy, kuya. Ang tanong, Bruce, mahal mo pa ba siya o hindi na? Kasi po, naniniwala ko is love is a choice. So, it's not a feeling. So, pag hindi niya na po na mahal isang tao, it's a personal choice na not to love her. Or decision niya yun. So far, ang decision ko is, kailangan ko talaga pag-isipan mabuti. At kay Wendy, Bruce, ano ang totoong nararamdaman mo sa kanya? Mahal ko ya. So, mahal mo si Wendy at mahal mo si hindi ka maaaring mamangka sa dalawang ilog. Palagi ko pong problema yan, kuya. Palagi. Hindi kaya nagiging unfair ka sa dalawang babaeng mahal mo? Nagiging unfair po ako. Bruce, ayokong panghimasukan ang iyong mga nararamdaman. Sa akin lang ay isang pagpapaalala. Bago ka pumasok sa isang relasyon, hindi ba't dapat ay tapusin mo muna kung ano ang kasalukuyan mong relasyon? Opo. Kailangan ko talaga pag-isipan mabuti. Dapat nga ay mag-isip ka ng mabuti. Kuya, pwede magtanong. Kayo po, paano nyo malalaman kung sino talaga yung mahal nyo? Dahil yun po talaga yung problema ko talaga dati pag nagkakaroon po ako ng feeling sa iba eh. Talagang napagkukumpara ko and nahirapan ko silang timbangin and ma-distinguish ko sino talaga totoong mahal ko. Yung totoong mahal talaga, kuya. Palagi ko ikaw lang makakasagot sa katanungan mo. Alam mo, Bruce, hindi mo yan masasagot dahil hindi mo kilala ang iyong emosyon sa ngayon. Kailangan mo sigurong kilalanin pa ng todo ang iyong sarili, Bruce. Upang nang sa ganun ay wala ka nang masaktan pa. Pagkalabas ng confession room, dumiretso agad si Bruce sa prayer room. Nagdadasal, naghahanap ng kasagutan.
puso ng ilan sa ating mga housemates. Pero sa gabing ito, madadagdagan pa ang kaba na kanilang nararamdaman dahil ito ang 4th eviction night ng Pinoy Big Brother Season 2. That's right, Bianca. Napaka-importante talaga ng gabing ito dahil bukod sa may lalabas, may papasok din sa loob ng bahay ni Kuya. Noong Lunes, tuluyan nang lumabas si Marie Chris dahil pinatawan siya ng forced eviction. At ngayong gabi, makikilala natin kung sino ang papalit sa kanya. Yes, pero bago ang lahat ng yan ay ngayon, kakausapin muna natin at kukumustahin ang ating mga housemates. Hello, housemates. Good evening ulit. Ako muna ang mga kumusta sa inyong gabi dahil tulad ninyo, si Tony ay nagkaroon din ng isang special task. Housemates, bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin dahil sa inyong pagtsatsaga para sa inyong weekly task na sa merienda ni Kuya, of course, para yan sa pagpapagawa ng Binonan Elementary School. Happy ba kayo?